Sa totoo lang nanginginig po ako habang binabasa ang kwentong ito. Habang pinanonood ang mga nagluluksa dahil dito at habang tinitignan ang mga mukha ng mga biktima nito. Umaga noong April 16, 2014, lumubog ang barkong MV Sewol habang papunta sa Jeju City sa South Korea. Sa 476 na pasahero nito, 304 yung namatay. They were screaming for help, he tells me. I can still hear their screams even today. Kabilang dito po ang 250 na estudyante galing Danwon High School na nasa isang field trip lang sana. Napakalungkot, marami sa mga biktima na tinatanggap na yung kapalaran nila po nagte-text dun sa mga family members nila, nag-I love you na sila, nagpapaalam na sila. Marami rin yung nakapag-film nung kanilang mga last moments gamit yung kanilang mga cellphone na kinalaunan po sabay-sabay na panood ng mga South Koreans sa mga balita. Itong mga texts at footage po na to, nakakadurog talaga ng puso. I do hope na tibayan ninyo ang inyong loob sa panonood ng paksa natin ngayong gabi. Naniniwala rin kasi ako na sa pagtatalakay ng mga malulungkot na pangyayaring katulad nito na isasabuhay po natin ang alaala ng kanilang mga biktima. At nagiging lesson yung kanilang kwento para sa mga tao na naiwan nila. So with that being said, tatalakayin natin ngayong gabi. Importante na malaman natin at maintindihan kung paano nga ba lumulubog yung mga naglalakihang mga barkong ito. Palaging may dahilan at palaging merong specific na pagkakalubog ang mga to, kagaya na lamang po, babanggitin ko lang po, dahil ito yung pinakamalaking example, yung sa Titanic, di ba? Merong nag-split muna bago lumubog yung barko. Iba-iba talaga yung situation niya. Susuriin natin ngayon ang timeline ng buong trahedya. At i-explain ko ang mga pangyayari sa pinakasimpleng paraan na makakaya ko. Tuesday, April 15, bandang 9:30 p.m. Nag-depart ang 6.825 na tonelada ng Sewol Ferry sa northwest coast ng South Korea papunta ng Jeju Island. Makikita natin to sa mga mapa. Ayan po, ang dami pong mga graph. At ang isa sa nakakalungkot nga po dito is karamihan sa mga nakasakay dito, more than the majority of the people who are there, high school students po, puro bata pa po talaga. Ako just thinking about it, nakakalungkot po talaga. Paano pa pag tinitingnan mo yung mga larawan nila? Kinabukasan, Wednesday, April 16, ilang sandali bago mag 9 a.m., yung ferry po, ito yung isang importante, nag-sharp right turn. Agaran, mabilisang right turn habang binabaybay po nila yung isang grupo ng maliliit na mga isla doon sa southern coast. Sabi ng mga eksperto, itong biglang pagliko na to po, maaari daw na na-dislodge yung heavy cargo ng ferry na naglalaman ng 150 plus na mga sasakyan. Ito yung maaari, magic word natin, yung maaari na naging dahilan para tumaob yung ferry. And mamaya explain ko sa inyo. Just to make it easier to understand, ito yung moment sa Titanic na para bang sumanggi sila sa iceberg. Ito yun yung sharp turn, yung iceberg sa kwentong ito, kung saan nag-umpisa ang lahat ng aberya. Nung panahon na to, yung ship po niliko ng isang helmsman under the supervision ng isang female third officer na sinasabing dati na rin daw dumaan doon sa part na yun ng katubigan, ang distress call. At talagang nakaka-stress po itong distress call na to. Sa totoo lang, 9 a.m. dito na una nagkaroon ng distress call. Kumbaga, official nang kailangan ng tulong ng barko. Kumbaga, nakataga na siya sa bato, wala nang urungan pa, nangyayari na, totoong-totoo na. Ito na po yung part na hindi ko masabi sa inyo kung maiinis ba ako o ano, pero makikita mo na meron agad pong mali sa pag-handle nito. Ang dami po, isa to sa mga pinakapag-uusapan dito. Kasi may mga audio kung saan na-reveal na nagdi-discuss ba sila, i-evacuate ba natin yung mga pasahero, ganyan. Talagang hindi nila alam yung gagawin nila. 세월호 입장하고 있어서 그 소감은 어떻습니까? 저는 지금 뭐 거의 움직이지 못하고 있습니다. 어떻게 해야 될까요? 지금 바다에 어디라고 모르겠네. 지금 사람들은 아이스berg 작대 짓고 대기.
대기하라 했는데 서른돌 그 브릿지에 모여가지고 지금 거동이 움직일 수가 없는 상태입니다. 9:11 a.m., the ferry lists to a 43-degree angle. Yung lists po, jargon, no? Hindi siya listahan. But a nautical term na ibig sabihin lang, tumabingi. Ganun lang kasimple. At dahil dito, nahirapan syempre gumalaw yung mga pasahero. Paano ka maglalakad, di ba? Tabingi. May slide sila dyan. 9:30 a.m., tumabingi na po ito ng mas matindi pa at 60 degrees. Sinabihan pa ang lahat ng pasahero, wala pong gagalaw. 진짜 그런데 가판에 있던 애들은 어떻게 되는 거야? 그러니까 떨어졌을 가능성이 높다니까? 선장은 뭐 알길래? At this point, wala na rin silang magawa, no? Kahit hindi sila sabihang huwag silang gagalaw, hindi na talaga sila makakagalaw po dyan. Wala pa rin pong mga rescue ships na nagdadatingan. 9:40 a.m. to 11 a.m., isang napakahabang paghihintay ang nangyari. Sinabihan na ang lahat ng mga pasahero, abandon ship! Abandon ship! Pero maraming hindi nakagawa kasi nga, isang tingin lang, alam mo magi-struggle ka talaga dyan, disgrasya talaga ang aabutin. 2 oras matapos ang distress call, tumabingi na po ng tuluyan yung ferry at lumubog sa layo na 20 kilometers mula sa southern island ng Byungpong. Unti-unti na nagdatingan yung mga rescue ships. 174 na pasahero yung nailigtas na. Thank God. Pero madami pa. Gamit daw yung mga maliliit na commercial vessels na nakapunta doon bago nakarating yung mga talagang dapat magliligtas, no? Yung mga Coast Guard saka mga Navy ships. Tapos dumating na rin yung mga helicopter, 'di ba? Andyan na yung rescue team, may 200 na rin ng mga divers. Gamit lang nila yung mga floodlight nila. Makita lang po nila yung mga pasahero. As you can see, hindi maganda yung kanilang rescuing condition. May challenge po talaga. Lalampas ang gabi at sisikat ang bagong umaga. Ang tanong po, makikita pa kaya ng mga biktima ng trahedyang ito ang susunod na pagsikat ng araw? The search continues. Thursday, April 17, kahit pa inumaga na, patuloy ang paghahanap sa mga nalunod na pasahero. 179 ang na-rescue na at 284 ang nawawala pa rin. Madami pa. Nagdatingan ang kanilang mga kaanak sa shore. Alam na nila yung balita at marami sa kanila ang nagkaroon ng vigil. Hindi rin ma-access ng mga divers ang lumubog na ferry, no? Dahil hindi maganda yung weather ng araw na yon. Apektado din yung visibility. Friday, April 18, dumami pa ang mga naghahanap. Dahil laman na rin po ito ng mga balita. Hindi lang sa South Korea, kung hindi sa buong mundo. May matinding pressure po talaga para sa mga rescuers. At kung sino man yung involved dito sa pangyayaring ito. Mahigit 500 na yung mga divers, ang dami. 169 na yung mga vessels at may 29 aircraft ang involved at sama-sama nagtutulungan para sa rescue operation. Ganun pa rin yung eksena, mahirap pa rin ang paghahanap. Pero nung araw na to, na-access na po ng mga divers sa kauna-unahang pagkakataon yung loob ng ferry. Lagpas 48 hours matapos itong lumubog, kahit papaano ay nagkaroon ng pag-asang mahanap yung mga kaanak na hindi pa rin po nakikita. Although at this point, I think marami na rin sa kanila yung nag-e-expect na alam na po namin, patay na sila, hindi na kami umaasa. At naghihintay na lang ng isang malamig na bangkay. Dahil na rin sa matinding lungkot at galit na ito, nag-umpisa na rin po maghanap ng dapat managot ang taong bayan. Kung saan magkakaroon ng katanungan. Sino ang dapat managot? Saturday, April 19, bandang midnight na to, no? Sinira ng mga divers yung isang bintana mula sa passenger carriage. Dito, mareretrieve nila ang unang 3 bangkay na marerecover mula doon sa loob ng ferry. Matapos ang pagkakalubog nito. So imagine niyo marami pa pong nakatrap doon o hindi pa nila alam kung buhay o hindi. Kinaumagahan, inaresto na ang kapitan ng barko na si Captain Lee Jun-sok. Kasama yung helmsman na binanggit ko sa inyo na nagliko at yung babaeng 3rd officer na nagbabantay sa kanya. Chinarge sila ng criminal negligence at violation of maritime law. Of course, umpisa pa lang po yan, no? Hahaba pa at hahaba ang usapang to. To the point na hanggang ngayon, marami pa rin po yung galit, marami pa rin yung nanggagalaite at malungkot dahil sa pangyayaring ito. Sunday, April 20. Yung operation din, nag-umpisa na mag-transition from recovery to identification. Kinikilala na yung mga bangkay na nakuha nila. Yung death toll po nito, 49 na. Pero meron pa rin 253 yung missing. Madami pa.
Meron daw 5 floating cranes doon sa eksena pero sabi ng mga opisyal, natatakot sila itaas yung ship kasi baka maging dahilan pa ng pagkamatay kung meron mang trap doon sa loob ng parte ng barko na may mga air pockets noon may hangin sa loob. Complex po talaga yung sitwasyon. Monday, April 21, nag-detain ng 4 pang mga crew members ang South Korean prosecutors. 64 na yung mga bangkay, ang nadagdag pa sa mga na-recover, 240 ang unaccounted pa rin. South Korea's worst peacetime disaster. Tuesday, April 22, 1 linggo matapos ang pangyayari. Lumagpas na ang kumpirmadong patay mula sa trahedya sa 100. Habang halos doble pa rin po yung bilang na unaccounted pa rin po, no? Kahit na 1 buong linggo na sila naghahanap, pagod na po sila. Noong mga panahong yan, no? At dahil patuloy na rin po yung pag-akyat ng bilang ng mga namatay, nag-umpisa ng banggitin ng mga tao na ito na nga ang worst peacetime maritime disaster sa South Korea. Yung last na deadliest ferry disaster nila nangyari po doon sa sinking of the ferry Namyong, December 14, 1970. Ang tagal na rin. Kung saan dito naman po, banggitin lang natin, 326 mula sa 338 na tao sa loob yung namatay. But going back to our story, ano ba talaga yung nangyari? Sino ba talaga yung dapat sisihin? Alam nyo ha, tatalon tayo hanggang December 13, 2022. Pandemic na. Ganun kahaba yung naging investigasyon dito. Investigasyon. As of December 13, 2022, sinabi ng mga investigador na undetermined talaga yung naging dahilan kung bakit lumubog ang barko. Ito kung nakikita nyo po, no, sa isang balita mula sa KBS World News, ang sabi, failure to find cause of Sewol sinking. Sinasabi naman nila na determined yung biglang pagliko at marami nag-a-agree na malaki talaga yung naging impact ng biglang liko na yan o naging sanhi ito ng paglubog ng barko. Marami silang mga naging teorya po, kagaya na lang daw na baka may overloading na nangyari, hindi secured yung mga cargo, may mga contribution daw ang lahat ng ito sa paglubog. And not necessarily yung pagliko lamang yung punong may kasalanan. Yung estimated cargo raw ng araw na yon is 2,215 tons kasama yung 920 tons ng mga sasakyan at heavy equipment. 131 tons ng containers at 1,164 tons ng general goods. Maaring dahilan din daw ito, no? Maaari. Marami pang mga terms na ginagamit, kagaya na lang nung na-stuck na daw yung solenoid valve ayon sa mga teorya na nagko-contribute daw dun sa sharp turn. Pero gaya nga nasabi ko, ang term na gagamitin po natin is undetermined. Hindi pa na ipipinpoint, kumbaga parang ganon, ang sanhi ng paglubog ng Sewol Ferry. And because of this, marami ang nabuong mga teorya. Unang teorya, explosion, pagsabog. May professor of aviation engineering sa Korea Maritime University ang nagsasabi na yung biglang pagliko ay maaaring first cause lang ng insidente. At yung second cause daw ay maaaring may sumabog. Pangalawang teorya, reef collision. Naalala nyo nung araw na yun, hindi maganda yung lagay nung panahon. So baka raw tumama yung barko sa reef given na foggy nung araw na yun. Dinismiss naman po yan ng mga eksperto. Last theory na babanggitin natin pero marami pa po, no? May mga media outlets nagsasabi na bumunggu raw ang ferry sa isang submarine. Speculative po ito ha. May madilim na vessel daw kasing visible sa isang larawan doon sa sea fog sa likod ng ship. Marami nagsasabi na fishing boat daw to pero may nagsasabi na military submarine daw ito. Pero kung makikita nyo sa article na ito po, no, ang sabi, Navy says Sewol Ferry sinking not caused by submarine collision. Of course, alam nyo naman na ang ending mula sa ibinigay kong balita sa inyo kanina. Ngayon parang wala namang patutunguhan po, no? Sad to say, ang paghahanap natin ng rason sa paglubog, may mga nanagot po ba sa trahedyang ito? Paglilitis. June 3, 2014, nag-issue ang Gwangju District ng arrest warrants sa isang senior vessel safety operator ng Kojira Shipping Association's Incheon Unit at isang vessel inspector sa KR Mokpo Unit. November 11, 2014, ang kapitan ng barko po na si Captain Lee ay hinatulan ng guilty of negligence at sinentensyahan ng 36 years imprisonment. Sabi ng mga judge na hindi naman daw siya yung tanging may responsibilidad sa trahedya at hindi raw nila nakikita pa dito yung intent na pumatay kahit negligent nga siya. Yung chief engineer na si Park G.
Ho ay hinatulan ng guilty sa murder at makukulong ng 30 years. 13 sa mga crew members naman ang binigyan ng jail sentences na aabot sa 20 years on charges including abandonment, umalis, and violating maritime law. Alam niyo, sabi nila no, na nung binigay daw yung verdict sa paglilitis, bigla daw naghagulgulan, nag-iyakan yung mga kamag-anak. Meron pa nga raw isang babae sa courtroom yung nagsabi na hindi to patas. Paano na lang yung buhay ng mga anak namin? Deserve na mga ito ang isang kaparusahan na mas masaklap pa sa kamatayan. Nagkaroon ng appeal sa mga prosecutor at noong April 28, 2015, isang taon matapos ang trahedya, sinentensyahan ng life imprisonment yung kapitan at siya ay hinatulan na ng guilty sa murder din. Yung 14 crew members ni-reduce sa 12 years yung kanilang sentensya. Habang yung chief engineer naman po na overturn yung kanyang murder conviction. Ngayon naman, babalikan natin ang pinaka-importanteng paksa po sa kwentong ito, ang mga biktima. Biruin nyo, 325 dito, mga estudyante na 16 to 17 years old lang, galing Danwon High School. Nasa school trip lang sila, tapos ito yung nangyari. 70 lang yung nakasurvive doon sa trahedya. Marami kasi 'di ba yung nasabihan na magstay put lang daw sila. Yung iba, kinailangan daw lumutang papalabas dun sa mga cabin, tapos karamihan sa mga cabin crew, hindi man lang daw nag-attempt man lang ba magliligtas sila ng tao. Gayon pa man, merong mga crew members po na namatay sa pag-evacuate ng mga pasahero. Yung pinakabatang crew member po dito, si Park Ji-young, binigay yung life jacket niya sa isang pasahero. So nakakalungkot po talaga yan, no? Maraming mga insidente sa mundo na nagiging dahilan para mabago ang isang nasyon. Nandyan yung 9/11 sa Amerika. Meron tayong Maguindanao Massacre. Meron tayong Super Typhoon Yolanda. Kamakailan lang yung Tacloban shooting po. Marami nagsasabi na ganito ang naging epekto ng Sewol Ferry tragedy sa bansang South Korea. Naging dahilan ito ng isang makabuluhang pagbabago. Sa mga sumunod na taon, naging mitya ang Sewol Ferry disaster ng mga kilos protesta, reforma, at isang pagbabagong politikal na humubog sa kasaysayan ng South Korea. Isang trahedya na hindi lamang nagpabago sa mga batas at institusyon, kundi maging sa pananaw ng isang buong bansa tungkol sa responsibilidad ng pamahalaan at ang halaga ng bawat buhay. At marahil, yun po ang pinakamahalagang aral na iniwan ng Sewol. I'd love to think na ang mga trahedya ay hindi lamang nasusukat po, no, dun sa dami ng mga nasawi dito, kung hindi sa paano nito nabago yung mga naiwang buhay ng mga nasawi. Sana'y magsilbi rin po itong paalaala sa ating lahat na saan mang panig po tayo ng mundo naroroon, yung kapabayaan po, yung mga kawalan ng pananagutan, yung pagbabaliwala sa kaligtasan, maaaring humantong sa trahedyang hindi na kailanman pa maibabalik. Ngunit kung may isang bagay na dapat manatili pong buhay, ayon ay ang alaala ng mga biktima at ang mga aral na iniwan nila. Para hindi na muling maulit pa ang ganitong mga klase ng trahedya sa mga susunod na henerasyon. Dahil yung pag-aalala po, hindi lang yan bastang pagbabalik tanaw sa nakaraan, first step din po siya para maprotektahan ang ating kinabukasan. Gusto ko po magpasalamat sa dami na matagal na po nire-request sa akin tong story na to. Ngayon ko lang siya nabasa. So maraming salamat po sa mga nag-request sa atin. Kung gusto niyo mag-request, bisita lang po kayo sa aking Instagram. Message nyo lamang po ako. Binabasa ko po lahat yan. Lagay ko yung Instagram ko dyan. Anyway, ito po yung ating question of the day. Sana masagot ninyo. Naging saksi ka na ba sa isang traumatic experience sa isang trahedya? Maaari na sarili mo tong personal na kwento, no? O nangyari ito sa isang mahal sa buhay. So ano po nangyari dyan? At paano ka o kayo nakabangon dito? I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.